Hi, welcome to my vlog. Marjorie here from Cebu. Journey ko to. I-start ko sa inyo journey ko na nag-apply ako pa Hong Kong. Ang dami ko ding pinagdaanan. Oo. Ang dami ko in-applyan na agency. Naabot pa nga ako sa point na nag-apply ako or nag-schooling talaga ako sa Japan. Pero alam mo naman yung edad natin, mahirap na mahirap na talaga sa Japan. Tapos mahina yung hiring nila ngayon for sa mga babae. So nag-switch ako ng plan. Ang sa akin kasi nga 'di ba may mga obligasyon na tayo. So yung sa akin pera na lang yung kailangan ko talaga makapag-work. Oo, para makapag-ipon, makabuild ng sariling bahay. Tapos nga nag-switch ako ng ibang agency. Kasi ang dami ko talagang alam niyo yung since 2019 ako nagka-passport. Oo, 2019. Tapos anong year na ngayon? 2025. Ilang years na lang ma-expire na yung passport ko. 4 years na lang. Tapos hindi ko pa talaga siya nagagamit. So, year 2019, magbabalik tayo sa year 2019. Nag-apply na ako noon. Tapos na-hire ako sa agency ko. Na agency ko ngayon. Kasi Taiwan ako noon, nag-apply ako sa Taiwan as caregiver. May employer ako, selected ako agad. 28 yung edad ko noon. Tapos medyo nagka-problema sa medical ko kasi nga hindi ako prepared sa mga ganun na ganyan pala. So kailangan kong pumunta ng OB/GYN ko. That time pandemic yon. Pandemic. So napunta ako doon. Tapos wala nang transportation. Nag-inquire na lang ako doon. Nag-inquire na lang ako sa OB/GYN ko kasi malayo din yung OB/GYN ko. Tapos yun na, binigyan ako ng reseta, ng gamot. Tapos hindi ko napuntahan. So inisip ko, walang transportation talaga. So hindi ako makakabalik anytime kasi nga lockdown. Tapos sabi ko na sa agency ko na kukunin ko na lang yung magbaback out na muna ako kasi nga walang transportation. Tapos hindi ko makukontinue yung medication ko. So yung 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. Imagine nyo yun. Oo. Bumalik ako sa agency ko before nun sa Taiwan. Pero sa mga sa mga years na nabanggit ko, lahat yan, nag-a-apply na ako ng ibang agency. Kasi sinubukan ko talaga kasi nga pagkatapos ng pandemic, nagpagamot ako. Yun na. So, okay na. So, sinubukan ko sa ibang agency kung ma-fit to work talaga ako. So, set aside ko muna yung isa kong agency ngayon. Ito yung simula ng pag-a-apply ko abroad. Tapos, fit to work na lahat. Tapos, yung mga napapasukan kong agency, may mga red flag sila. Kasi yung isa, pinamedical lang kami. Tapos nga, sabi may employer's interview. Yun na. May employer's interview. So, pero alam mo yun, sa 60 katao na nag-apply, yung na-hired 5 lang. Yung wala talaga silang ibang yung idea. Hindi katulad ng agency ko ngayon na may WhatsApp sila na doon ka i-interview ng employer mismo sa Hong Kong. Tapos doon na. So natagalan ako sa paghihintay. So wala, sabi ko ayoko na talaga. So wala na naman. Kinuha ko yung passport ko kasi nga may red flag talaga. Tapos sa pangalawang agency naman, nakapunta talaga ako ng Maynila. Kasi sabi nila na na may employer's interview daw, bla bla bla, ganito, dapat andun na kayo kasi
doon daw sa Manila yung interview. So, ang nangyari, pinautang nila kami. Oo, laki ng naging utang ko. Yung siguro, yung 50 ko, naging 60 ata yun. Oo, nakautang talaga ako. O, diba? O, tapos, andun na kami sa Maynila. Pangalang agency to, doon na kami sa Maynila. Tapos, nag-interview. O, talaga, nag-interview talaga. O, tapos, nakuha sa 10, nasali ako. Ako lang yung first timer. Nga lang, hindi nila sinabi na hindi pala sila tumatanggap ng first timer na Hong Kong. So, yun yung hindi nila dinaro sa amin. Kasi mga first timer kami, galing kami ditong Cebu. O, so yun na. Nag-medical pa kami nun. Pagkatapos lang ng medical namin, sa kanila sinabi na hindi daw sila tumatanggap ng first timer. Yan, doon na kami sa Maynila. So, ang nangyari, yung isa kong friend na nasa Russia na ngayon, pero yung mga friend ko na nakilala ko din, kasi nag-continue sila, ako lang yung umuwi. O, tapos, andun na yung isa sa Singapore, ay dalawa Singapore na. O, tapos, yung isa, na siya, bakit hindi sila nagsabi ng totoo? Kasi nga wala kaming malapitan dun sa Maynila. O, tapos, pumunta kami sa office nila. Sabi ng isa kong friend na, bakit hindi naglikramo siya sa office na yun yung sinabi ng sa Cebu na daw na first time, hindi nila sinabi sa amin. Tapos pinupush nila kami sa Arabic country. Tapos ako naman, ang sinabi ko lang talaga kung alam lang namin na alam namin yung Arabic country talaga, walang gastos yan ng agency. Pero nga lang, nakautang na kami, pinalending nila kami para lang makapamasahe kami pa Maynila. So, naglending kami nun 60 ata yun. 50,000 yun, muna utang namin. O, tapos, sinabi namin sa agency na alam namin na ang Arabic country, gastos nyo talaga. Kung alam lang namin na ibibigay nyo kami sa Arabic country, di sana hindi na kami nangutang pa. Kasi malaki yung naging utang namin sa Cebu bago kami nagpa-Maynila. O, tapos iyak na yung isang kaibigan ko. O, tapos nag-switch na talaga siya, naaalis siya. So, siya yung unang bumaba sa accommodation. At ako, naiwan ako. Nagsabay kami ng isang kakilala ko, sinabay niya ako. Buti nga lang hindi kami pinagbayad sa accommodation kasi nga sabi daw may babayaran. Yung pera ko, yun na lang, konti na lang talaga kasi nga grabing budget ko, alam nyo naman sa Maynila, diba, mahal. O, tapos nababa talaga kami nababa. So, nag-decide talaga ako na umuwi na lang muna sa Cebu. Tapos, walang nangyari. Nakautang lang ako, pero buti na nga lang, pagdating ko, ako lang yun, yung tracking, alam niyo yung tracking lang, nag-tracking ako nung 3 days and 3 nights ako nag-tracking. O, tapos buti na lang may pera pa akong natira, yung pinamasahe ko. Tapos may kakilala din ako doon sa na may kakilala ako, binigyan nila ako ng pamasahe din, dagdag sa pamasahe. O, tapos in short, na uwi nga ako ng Cebu. So, may part 2 na lang tayo, sa part 2 na lang. Kasi long story talaga yung pag-a-apply ko, at na-wish granted naman talaga ako ngayon kasi may kasabihan nga na kung gusto mo talagang makuha yung gusto mo, ipursige mo. Not unless no choice ka na. Not unless wala na talagang pag-asa na hindi mo siya makuha. Basta ipursu mo lang yung gusto mo at makukuha mo yun. Ibibigay yun ni Lord sa'yo at the right time and the right timing, yung mga ganun ba. Basta ipursu mo lang kung anong gusto mong gawin. May part 2 tayo. Sa part 2 ko sasabihin kung paano ako na-apply, na-hire sa Hong Kong.
yung mataas kasi yung